Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Adelo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Maraming uri ng mutsyang naglipana sa kapaligiran. Ang ilan ay ginagamit sa panggagamot at ang ilan ay ginagamit para makapanakit ng kapwa. Ngunit may ilang ding mutya na ginagamit para tumawag ng demonyo na mula pa sa kailaliman ng impyerno. Karamihan sa mga mutsyang ito nagmula sa hayop, kagaya ng aso, pusa, o hindi naman kaya ang mga musang. Ito ang naging karanasan ng ating tagapagpadala. Nang mga panong ito, katuwang ng amang manggagamot itong si Adelo. Biyasa si Mang Rogelio sa mga sakit na dulot ng mga engkanto o masasamang elemento. Maging ang sumpa ng mga mambabarang at mangkukulam ay hindi nito inaatrasan. Kinakatakutan ng mga ito si Mang Rogelio dahil sa kakaibang pamamaraan ng panggagamot. Hindi na nagtatanong pa ng kahit ano ang matanda. Sa oras na malaman nito ang dahilan ng sakit, kaagad nitong tinutuluyan ang may kagagawan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit marami ang nagagalit kay Mang Rogelio. Ngunit sa kabila ng reputasyon, marami ang taong patuloy na tumitingala sa kanya at gumagalang. At gaya ng lahat ng tinitingala, marami ding naiinggit. Isa na dito ay ang dating kaibigan at kapwa mag-aaral na itago na lang natin sa pangalang Brusco. Kapwa na ulila ng digmaan ang nooy mga paslit pang sina Rogelio at Brusco. Kinupkop ng isang ermitanyo, nilinang ang kakayahan hanggang sa tumungtong sa tamang edad. Parehong naging mahusay sa larangan ng lihim na karunungan ang dalawa. Magkatuwang na isinasagawa ang nasimulang adhikain ng kanilang guro. Gumawa ng kani-kanyang pangalan sa larangan ng panggagamot ang dalawang binata hanggang sa umabot sa puntong sinubok sila ng tadhana. Hindi maiwasan ng mga taong ikumpara ang kanilang kakayahan. Pilit ipinapaunawa sa kanilang dalawa ang dahilan kung bakit binigyan sila ng magkaibang kakayahan. Si Rogelio ay may kakayahang tumawag ng mga elementong ginagamit sa panggagamot. Samantalang si Brusco naman, palaging nagbabantay habang naggagamot si Rogelio. Hindi maunawaan ni Brusco kung bakit yon ang kanyang katungkulan, kaya nagtanim ito ng galit sa kanilang maestro. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin, maestro. Pero mukhang hindi naman yata patas ang turing niyo sa amin. Bakit ako ang palagi nagbabantay? Tapos si Rogelio yung gumagamot at kinikilala ng mga tao. Wika ni Brusco. Mahalaga ba sa iyo ang tingin ng mga tao? Bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel. Malakas ang kakayahan mo sa depensa. Samantalang si Rogelio naman, mataas ang kaalaman sa pagtawag ng mga elementong gabay. At yon ay dahil sa tangan niyang mutya ng musag. Tugon ni Maestro Ubing. Yan din ang isa sa pinagtataka ko sa iyo eh. Bakit si Rogelio lang yung binigyan niyo ng mutya ng musang? Pareho lang kaming nagsanay ng mabuti. Siguro naman karapat dapat din ako sa ganung uri ng kakayahan. Muling wika ni Brusco. Oo, karapat dapat ka. At wag mo sanang kakalimutan kung bakit kita naging mag-aaral. Kahit may magkaiba kayong mga tungkulin, hindi ibig sabihin nun na mas malaking pabor ang ibinibigay ko kay Rogelio. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat niya at ganun ka din. Pareho kayong may mahalagang papel na ginagampanan.
Muling paliwanag ni Maestro Ubeng. Ngunit sadyang pinangungunahan ng puot at inggit sa kamag-aral itong si Brusco. Kaya binalak niyang patayin ng guro. Mabuti na lang at naagapan ito ni Rogelio. Kasalukuyang nagdarasal ang matanda nang pasukin ito ni Brusco. Walang kaalam-alam ang maestro sa totoong pakay ng mag-aaral. Kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa sa silid. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Hindi ba oras na ng pahinga nyo? Tanong ng maestro. Hindi nagsasalita ang binata. Nilabas nito ang isang patalim. Biglang sinugod ang matanda. Itinarak nito ang punyal sa puso ni Maestro Ubeng, ngunit nagawang saluhin ni Rogelio. Uy Brusco, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Rogelio. Pinapatunayan ko lang na hindi ako mahina. Ito ang paraan ko para ipaalam sa kanya na nagkamali siya ng mag-aaral na pinanigan. Wika ni Brusco. Hindi mo ba mauunawaan ng mga itinuro ko sa iyo? Kailanman wala akong pinanigan dahil bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang katangian at doon ko'y binabatay kung anong kakayahanang ituturo ko. Wika ng maestro. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Brusco. Inulit pa nito ang pag-atake. Kaya napilitan si Rogelio na labanan si Brusco. Tumigil ka na, Brusco. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Makinig ka sa akin. Wika ni Rogelio. Paano kung hindi ako makinig? Anong gagawin mo? Kakalabanin mo din ako? Pasensya na, pero hindi ako natatakot sa'yo. Wika ni Brusco sabay sugod. Kaagad namang sinalubong ni Rogelio ang kaibigan. Kung yon ang kailangang gawin para gumising ka sa kaibangan mo, gagawin ko. Patawarin mo ko, Brusco, pero kailangan kitang pigilan. Tugon ni Rogelio sabay kumpas ng mga kamay. Lumitaw sa harapan ni Brusco ang napakalaking anino. Hinambalos siya nito. Dahilan para tumilapon ang binata papunta sa bader. Tumama sa nakausling bakal ang kanang braso ni Brusco na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Pagbabayaran mo to, Rogelio. Nanalo ka man ngayon, pero titiyakin ko na sa susunod nating pagkikita, pagbabayaran mo ang ginawa mo. Wika ni Brusco. Tumakbo ito palabas ng tahanan ni Maestro Ubeng. Yun na ang huling beses na nagkita ang magkaibigan. Dahil si Rogelio ang naiwan, siya din ang nagmana ng lahat ng kakayahan ng maestro. Ipinagpatuloy ni Rogelio ang gawain ng kanyang guro hanggang sa magkaroon nito ng sariling pamilya. Ipinangako nito na paghahandaan ang muling pagkikita ng dating kamag-aral. Balik tayo sa kasalukuyang kaganapan. Huwag sanang matulad sa iyo ang nangyari sa amin ng kaibigan ko. Ginawa ko ang lahat para lang ipaintindi kay Brusco ang kanyang pagkakamali, pero hindi siya nakinig. Kaya ikaw, pakinggan mo ang lahat ng sasabihin ko dahil para sa iyo din ang bagay na to. Wika ng matanda na si Mang Rogelio sa kasalukuyan. Opo tatang, alam ko naman po yun eh. Pero sa tingin niyo po ba, karapat-dapat po ba ako sa mga ipapamana niyo sa akin? Tanong ni Adelo. Panahon lang ang makakapagsabi, Adelo. Hindi ko alam kung ano ang nakatadhana para sa iyo. Pero tandaan mo, hindi lang dapat sa 4 na sulok ng tahanang ito iikot ang buhay mo. Subukan mong tuklasin ang mundo sa labas. Mas marami kang matututunan. Wika ni Mang Rogelio. Siguro nga tama kayo tang. Pero para kasi sa akin,
Kulang pa ang lahat ng nalalaman ko eh. Mas gusto ko pong matuto mula sa mga karanasan nyo. Lalo na yung paggamit ng mutya ng musang. Wika ni Adelo. Natahimik si Mang Rogelio sa sinabi ng anak. Piniling ibahin ang usapan. Ang mabuti pa dalhin mo ang buslo at pumunta sa kagubatan. Wala na akong lampuyang. Kailangan ko nito bukas para sa gagawin nating panghaplas. Wika ni Mang Rogelio. Wala nang nagawa si Adelo, kundi sumunod sa ama. Hindi nawala sa isipan nito ang pangyayari. Bakit kaya sa tuwing babanggitin ko yung tungkol sa mutya ng musang, iniiba ni tatang yung usapan? Hindi ko siya maintindihan. Pero malaki naman yung tiwala ko sa kanya kaya alam kong may dahilan ang ginagawa niya. Wika ni Adelo. Kasama nito ang kaibigang si Rodolfo, na noon ay nagsisimula pa lang sa pagsasanay sa ilalim ni Mang Rogelio. Tama ka, Adelo. Kung ano man ang dahilan ni Maestro para yun sa ikabubuti mo. Kaya bilisan mo na ang paglalakad. Mamaya abutan tayo ng ulan sa gubat eh. Madulas pa naman ang batong daan. Wika ng kaibigan. Matapos manguha ng mga sangkap, kagad na silang umuwi. Laking gulat ng binata dahil pagdating nila sa tahanan, may mga taong nakatayo sa atangan. May pasyente pa si tatang? Gabi na. Wika ni Adelo. Dali-daling pumasok ang dalawa. Nakita ang isang babaeng nakatali sa upuan. Mabuti naman at nandito na kayong dalawa. Rodolfo, bilisan mo. Kumuha ka ng mga lana at ang halamang ugat sa taguan. Ikaw naman, Adelo, siguraduhin mong walang ibang makakapasok sa bahay, mapatao man o elemento. Wika ni Mang Rogelio. Hindi na nagtanong pa ang dalawang binata. Batay sa kilos ng matanda, seryoso ang lagay ng kanilang pasyente. Gumawa ng orasyon pang proteksyon si Adelo, habang si Rodolfo naman nakatayo sa likuran ni Mang Rogelio habang ginagamot ng matanda ang pasyente. Malala na ang tama ng barang sa katawan ng pasyenteng ito. Ang pagkakamali lang ng gumawa, nag-iwan siya ng bakas. Manood kang mabuti, Rodolfo. Wika ni Mang Rogelio. Napatingin si Rodolfo kay Adelo, na noon ay patuloy na nagbabantay sa atangan. Hindi po ba dapat si Adelo ang nandito? Wika ni Rodolfo. Tama ka. Kasi siya ang higit na nakakaalam ng mga proseso. Pero mas mahalagang nakikita mo ang ginagawa ko, Rodolfo. Para pagdating ang panahon, kapwa nyo alam ni Adelo ang gagawin. Wika ni Mang Rogelio. Kinuha nito sa bulsa ang mutsyang pinaka-iniingatan. Kapiranggot na bato na halos kasing laki ng butil ng munggo. Nakasilid ito sa maliit na bote. Binuksan ng matanda ang sisidlan at nagsimulang magbulong ng mga dasal. Ramdam ni Rodolfo ang biglaang pagbigat ng katawan, kaya napatanong ito sa matanda. Ano pong nangyayari, Manong? Bakit parang bumibigat yata yung katawan ko? Hindi naman sumasagot ang matanda dahil nasa kalagitnaan nito ng pag-uusal. Ngunit ilang sandali lang, kusang lumantad ang kasagutan sa harapan ng binata. Isang malaking itim na anino ang tila yumakap sa pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Sa sobrang takot ay napasigaw ito. Dali-dali namang tumakbo si Adelo upang tignan ang nangyayari. Rodolfo, huminahon ka. Alam kong ito ang unang beses mong makakita ng nilalang. Pero sinisiguro ko sa'yo na hindi natin kaawayan. Isa sa mga elementong gabay ni tatang ang itim na anino, kaya wala kang dapat ikatakot.
wika ni Adelo. Pinayuhan din nito ang kaibigan na ipikit ang mga mata. Ngunit kagad itong sinaway ni Mang Rogelio. Hindi, Rodolfo. Manood ka, tignan mo kung ano ang nangyayari sa mga mambabarang na lumalabag sa kasunduan. Malinaw sa kanila ang babala, ngunit hindi nila pinakinggan. Kaya nararapat lang sa kanila ang kaparusahan. Wika ng matanda. Nanatiling nakamasid ang dalawa sa ginagawa nito. Hindi makapagsalita si Rodolfo ng mga sandaling iyon. Pinapanood nito ang nilalang na tila may hinuhugot na kung ano mula sa katawan ng pasyente. Kinakain niya ito. Ang nakikita mong hinihila palabas ng itim na anino, ang mismong kaluluwa ng mambabarang. Ito ang pamamaraan ng pagpataw ni Tatang ng kamatayan sa sino mang nahuli niya. Kahit elemento o kahit tao, ganyan ang ginagawa niya. Pagpapaliwanag ni Adelo. Wala pa ring nagbago sa reaksyon ni Rodolfo ng mga sandaling iyon. Kahit nang matapos ang gamutan, dito na nagsimulang makaramdam ng takot si Adelo para sa kaibigan. Kinabukasan, kinausap nito ang ama tungkol sa nangyari. Alam kong masyadong mahina ang dungan ni Rodolfo. Ito ang kinakatakutan ko, Adelo. Kailangan mong bantayan ang kaibigan mo. Dahil ang kahinaan niyang ito ang maaaring gamitin sa kanya ng mga kalaban sa hinaharap. Wika ni Mang Rogelio. Yan nga din po yung gusto kong sabihin sa kanya, Tatang. Pero baguhan pa lang si Rodolfo eh. Malaki pa ang pag-asang mabago niya ang ugali niya. Siguro naman sa paglipas ng panahon masasanay din siya. Wika ni Adelo. Tignan na lang natin. Ayoko magsalita ng tapos, Adelo. O siya, maganda na kayo. Aalis tayo. Ngayong araw ay may pupuntahan tayong mahalagang tao. Muling wika ng matanda. Kagad namang tinawag ni Adelo ang kaibigan na noon ay nagsisibak ng kahoy sa kanilang bakuran. Patuloy pa rin itong nananahimik. Kadalasan ay nakatulala at napapangiti mag-isa. Hindi na lang ito pinansin ni Adelo sa pag-aakalang kusa din itong mawawala sa paglipas ng panahon. Habang naglalakad ang tatlo, kinausap ni Adelo ang kaibigan, ngunit hindi ito sumasagot. Biglang tumigil sa paglalakad si Rodolfo, napatingin kay Mang Rogelio. Manong, mukhang may sumusunod sa atin ah. Wika ni Rodolfo. Napahinto sa paglalakad ang mag-ama. Nilingon si Rodolfo. Wala naman akong nararamdaman ah. Magpatuloy ka na sa paglalakad, Rodolfo. Isa pa, kung meron man silang masamang tangka sa atin, hindi rin sila makakalusot. Dahil napapaligiran tayo ng mga nilalang na nangangalaga sa mutsyang hawak ko. Tugon ng matanda. Kaunting kaalaman. Ang mutya ng musang ay isang uri ng bertud. Sinasabi ng karamihan na ito ay luha ng musang na naging bato. Kadalasan halos kasing laki lang ito ng butil ng munggo. Kakaiba din ang paraan sa pagkuha nito dahil kailangan mong sakta ng hayop hanggang sa maglabas ito ng luha at gamit ang iyong kanang hinliliit. Kailangan mo itong kunin at dali-daling isawsaw sa dinasalang tubig. Ang mutsyang ito, may kakayahang magbukas ng lagusan mula sa mundo ng mga namatay. Meron din itong kakayahan na tumawag ng mga kaluluwa. Sinasabi ding gamit ito ng mga sinaunang babaylan upang tumawag ng mga elementong gagabay sa kanilang mga gawain. Bihira ang taong nakakaalam ng pamamaraan ng pagkuha, kaya hindi rin ganong karami ang mutya ng musang.
Balik tayo sa kwento. Muling nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa marating nila ang pupuntahan. Nang mga oras na yon, nasa kalagitnaan sila ng kagubatan. Nakatayo si Mang Rogelio sa harapan ng isang malaking bato. Nakasulat dito ang pangalan ng isang tao. Ano po yung lugar na to? At saka bakit tayo nandito? Tanong ni Adelo. Ito ang huling himlayan ng aking maestro. Ang araw na ito ay anibersaryo ng kanyang kamatayan. Hindi na ako nakakadalaw maraming taon na kaya naisip ko na puntahan para linisin. Wika ni Mang Rogelio. Napansin ni Adelo ang paligid ng bato. 5 metro paikot. Wala kang makikitang tumutubong damo. Samantalang sa paligid nito, makapalang talahib at malaki din ang mga puno. Bakit naman halos walang tumutubo dito malapit sa bato, tay? Tanong ni Adelo. Palatandaan niyan na may aktibong elementong nagbabantay sa lugar. Sagrado ang lugar na ito, kaya mag-iingat kayo sa mga galaw nyo. Wika ni Mang Rogelio. Tahimik na nag-alay ng panalangin ang matanda. Matapos binuhusan nito ng lambanog ang bato, kagad nang nagpaalam sa maestro. Wala pa ring pinagbago kay Rodolfo kahit nang pauwi na sila. Pagdating sa tahanan, kagad na itong kinausap ng binata. Rodolfo, sabihin mo nga sa akin, ano bang gumugulo sa isipan mo? Tanong ni Adelo. Hindi maalis sa akin yung nakita ko nung araw na yun. Hindi ako makapaniwalang nag-aalaga ng ganong uri ng nilalang si Maestro. Wika ni Rodolfo. Bakit ba? Ano ba talaga yung nakita mo? Muling tanong ni Adelo. Demonyo yung nakita ko, Adelo. Nag-aalaga ng demonyo yung tatay mo. Wika ni Rodolfo. Nanlaki ang mga mata ni Adelo sa mga narinig. Minsan na nitong nakita ang sinasabing elemento, ngunit anino lang ang nasisilayan nito. Hindi naman siguro demonyo yung nilalang na yun, Rodolfo. Alam kong hindi magagawa ni tatay na gamitin ang kapangyarihan ng mutya para tumawag ng elemento mula sa impyerno. Wika ni Adelo. Maniwala ka sa akin, Adelo. Alam ko kung ano yung nakita ko. Malaking nilalang tapos may sungay. Yung kalating katawan niya, kambing. Tapos nagliliyab yung dulo ng buntot. Wika ni Rodolfo. Napangiti naman si Adelo sa sinabi ng kaibigan. Baka naman nagkakamali ka lang ng nakita. Minsan kasi may mga elementong gabay na halos kamukha ng demonyo. Pero hindi talaga sila ganun. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo. Ako na magsasabi kay Tatang. Wika ni Adelo. Hinayaang magpahinga ang kaibigan. Pinuntahan nito ang ama upang kausapin. Tang, nag-aalala ako kay Rodolfo. Hindi pa rin nawawala sa isipan niya yung mga nakita. Alam kong yun yung unang pagkakataon na nakita niya yung isa sa mga gabay mong elemento. Pero ayon sa kanya, hindi na naituloy ni Adelo ang sasabihin. Dinuktungan nito ni Mang Rogelio. Demonyo ang nakita niya. Tama ang kaibigan mo. Sa mga ganong sitwasyon, hindi ko kontrolado ang kapangyarihan ng mutya. Kadalasan demonyo ang lumalabas. Pero hindi ibig sabihin, sinadya kong tawagin ng nilalang. Isa ito sa mga kainaan ng mutya. Wika ni Mang Rogelio. Napailing na lang si Adelo sa mga narinig. kung ganun may dahilan pala talaga para matakot si Rodolfo.
Hindi niya kasi alam yung mga bagay na to eh. Siguro tay, dapat natin siyang kausapin tungkol dito bago pa mahuli ang lahat. Mungkahi ni Adelo. Sumang-ayon naman ang ama. Ngunit lingid sa kaalaman nila, nakikinig si Rodolfo sa usapan. Kagad itong umalis nang makitang papatayo na si Adelo. Pinuntahan ng binata si Rodolfo sa kwarto. Nagulat si Adelo dahil wala na doon ang kaibigan. Tang, nakita mo ba si Rodolfo? Wala na kasi siya sa kwarto eh. Wika ni Adelo. Hindi ko siya napansing lumabas dito sa sala. Tignan mo, baka nasa likod ng bahay lang at may kung anong ginagawa. Wika ni Mang Rogelio. Inikot ni Adelo ang buong paligid. Hindi nito nakita ang kaibigan. Muling pinuntahan ng binata ang silid. Nakita nitong wala na ang mga gamit ni Rodolfo. Tang, mukhang naglayas yata si Rodolfo ah. Wika ni Adelo. Hindi naman umimik si Mang Rogelio. Nagpaalam ang binata upang hanapin ito sa pagbabaka sakaling hindi pa ito nakakalayo ng tuluyan. Ngunit umuwing bigo ang binata. Hindi na nito nagawa pang abutan si Rodolfo. Wala din siyang kaalam-alam kung saan maaaring pumunta ang kaibigan. San kaya nagpunta si Rodolfo, Tang? Delikado pa naman lalo pat gabing-gabi na. Wika ni Adelo. Hayaan mo na siya, iho. Kinakailangan niyang lumayo para malinawan ang isipan niya. Kusang babalik yon kapag napagtanto niya na ang lahat. Wika ni Mang Rogelio. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, yon ang simula ng malaking problema. Nakarating si Rodolfo sa malayong baryo. Gawing dulo na ito ng kanilang bayan. Balak nitong umalis sa lugar sa takot na baka makita siya nila Mang Rogelio. Habang naglalakad, nakasalubong nito ang isang matandang lalaki. Malayo na sa kabayan ang lugar na iyon, kaya naman hindi maiwasan ng binata ang mapatanong. Magandang hapon po, Tatang. Ano pong ginagawa niyo dito? Dulo na po to ng bayan ah. Malayo na sa mga bahay ang lugar na to. Baka naman mapahamak kayo niyan. Wika ni Rodolfo. Pinagmasdan nito ang matanda. Nakitang putol ang kanang kamay. May malaking pilat sa kanang pisngi at may hawak na tungkod. Dito ako nakatira sa bahaging ito ng paryo. Ikaw ang dapat kong tanungin. Dahil alam kong hindi ka taga rito. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Tanong ng matanda. Napadaan lang po ko, Manong. Pupunta ako sa kabilang bayan eh. Kung dito lang po kayo nakatira, saan po yung bahay niyo? Sasamahan ko na po kayo. Medyo padilim na din po eh. Tugon ni Rodolfo. O sige, mabuti pa nga samahan mo na ako. Medyo malayo pa ang susunod na bayan. Ang mabuti pa, bukas ka na magpatuloy sa paglalakbay. Delikado ang daan yan. Maraming naglipa ng asong gubat. Wika ng matanda. Hindi na nag-atubili pa si Rodolfo. Napakabait ng matanda dahil pinatuloy siya nito sa sariling tahanan. Nakatira ang matanda sa maliit na kubo hindi kalayuan sa kalsada. Habang kumakain, nag-usap ang dalawa. Nagpakilala din ang matanda. Nga pala, Bruce ko ang pangalan ko. Ikaw, anong dahilan mo? Bakit ka naglalakbay? Tanong ni Mang Brusco. May mga bagay lang akong kailangang ayusin, Manong Brusco. Medyo magulo yung naging buhay ko eh. Tugon ni Rodolfo. Kung minsan,
Kinakailangan nating lumayo sa karamihan para mahanap ang ating mga sarili. Tama ang ginawa mo. Kung gusto mo manatili ka muna kahit ilang araw lang, baka sakaling may maitulong ako sa iyo. Wika ni Mang Brusco. Napag-isip-isip ni Rodolfo na tama ang sinabi nito. Sinunod niya ang payo ni Mang Brusco. Oh, sige po, walang problema Manong. Masipag naman ako eh. Tugon ni Rodolfo. Nanatili ito sa tahanan ng matanda. Dito natuklasan na manggagamot din si Mang Brusco. Maagang nagising ang binata dahil nakarinig ito ng mga taong tumatawag sa pangalan ni Mang Brusco. Sa paglabas ng binata, nakita nito ang napakaraming taong nag-aabang sa bakuran ng matanda. Mabuti naman nagising ka na. Kakailanganin ko ng tulong mo ngayong araw. Medyo marami ang pasyente ko. Wika ni Mang Brusco. Hindi na nakapagsalita si Rodolfo. Sa isip nito, parang nakatadhana na mapunta siya sa isa pang manggagamot. Habang nanggagamot ito, pinakikiramdaman ng binata si Mang Brusco. Nakita nitong kakaiba ang pamamaraan ng matanda kaysa sa maestro, lalo na sa pakikipagtuos sa mga elementong nanggagambala ng tao. Mas mainahon ito at hanggat maaari ay kinakausap niya. Nagbibigay ng pagpipilian. Kadalasang nauuwi sa pakikipagkasundo. Sa pamamaraang ito, ang gumagambalang elemento mismo ang nagpapagaling sa pasyente. Napansin din ni Tandang Brusco na may nalalaman si Rodolfo. Ngunit hindi muna ito nagsalita dahil maaaring natsambahan lang ito ng binata. Matapos ang mahabang araw ng gamutan, saka pa lamang kinausap ni Mang Brusco ang binata. Dito na ikwinento ni Rodolfo ang lahat. Ngunit hindi nito nabanggit ang tungkol kay Mang Rogelio. Sa nakikita ko sa iyo, kaunting pagsasanay lang, magiging mahusay kang manggagamot. Likas ang kaalaman mo sa mga halamang gamot, pati na rin sa elemento. Manatili ka pa ng ilang araw at sisiguraduhin ko sa iyo, magiging mahusay kang albularyo. Wika ni Mang Brusco. Sana nga po. Wala naman po akong hinahangad kundi ang makatulong sa maraming tao. Sa tamang paraan po ah. Handa po akong gugulin ng panahon para matuto. Wika ni Rodolfo. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan. Alam mo, minsan din akong naging mag-aaral. Disipulo ng isang mahusay na manggagamot pero nagkamali ako. Dahil hindi ko inunawa ang lahat. Hiling ko lang sa iyo, sana wag kang matulad sa akin. Nawalan ako ng kaibigan at mga taong tinuring kong pamilya ng araw na yon. Malaking pagkakamali kung tutuusin. Kaya ayokong maulit yon sa mga magiging mag-aaral ko. Wika ni Mang Brusco. Ilang mag-aaral na po bang tinuruan niyo Manong? Tanong ni Rodolfo. Napangiti naman si Mang Brusco at nagsalita. Ang totoo, ikaw ang kauna-unahan kong mag-aaral. At siguro, ikaw na din ang magiging huli, kaya binabati kita. Tugon ni Mang Brusco. Natawa si Rodolfo sa sinabi ng matanda. Yun ang naging simula ng magandang samahan ng mag-aaral at guro. Maraming natutunan ang binata kay Mang Brusco. Hanggang sa tuluyan na itong naging batikang manggagamot. Tumatanggap na din ito ng sariling pasyente. Kung malaki ang naging pag-unlad ni Rodolfo, hindi naman nagpauli si Adelo. Naging mahusay ang binata sa kumbate espiritual dahil na din sa paggabay ng ama. Matagal na panahon din ang nakalipas. Ngunit ni minsan, hindi nawaglit sa isipan ni Adelo ang kaibigan. Kumusta na kaya si Rodolfo, Tang?
Matagal na panahon na yung lumipas simula nang umalis siya sa bahay. Wika ni Adelo. Kung nasaan man ngayon ang kaibigan mo, siguradong nasa mabuti siyang kalagayan. Alam kong may mga natutunan siya mula sa atin at sana gamitin niya ito sa mabuting gawi. Wika ni Mang Rogelio. Hindi na inasahan pa ni Adelo na muli silang magtatagpo ni Rodolfo. Ngunit sadyang mapaglaro ang kapalaran. Isang pasyente ang nakapagsabi sa kanila ng tungkol kay Rodolfo. Nakita ko yung dati mong estudyante dito, Mang Rogelio Mukhang nanggagamot na din siya ngayon. Madalas ko siyang nakikita sa bayan. Wika ng pasyente. Hindi naman nagsalita si Mang Rogelio. Kinausap nito si Adelo. O subukan mong puntahan ang kaibigan mo sa bayan. Baka sakaling makita mo, ikumusta mo na lang ako. Wika ni Mang Rogelio. Natuwa naman ang binata sa sinabi nito. Kinabukasan maagang umalis si Adelo papunta sa bayan. Hinanap nito si Rodolfo sa paligid. Ngunit hindi niya ito kagad natagpuan. Nagpa siyang umuwi ang binata. Nang mapadaan nito sa plaza, nakita ang mga taong nag-uumpukan. Nilapitan nito ni Adelo para makiusyoso. Nakita nito ang isang matandang putol ang kanang kamay. Nagbebenta ito ng mga lana at kung ano-ano pang halamang gamot. Laking gulat ng binata nung makita nito kung sino ang kasama ng matanda. Rodolfo, ikaw ba talaga yan? Bungad ng binata. Napalingon si Rodolfo at ngumiti. Hoy Adelo, kumusta na? Oo, ako nga to. Anong ginagawa mo dito sa bayan? Tanong ni Rodolfo. Matagal ka naming hinahanap May nakapagsabi sa akin na dito ka daw makikita. Hindi nga ako nagkamali. Teka, sino yung kasama mo? Balita ko nang gagamot ka na din Tanong ni Adelo. Siya ang bago kong maestro, Adelo. At oo, manggagamot na ako. Kagaya mo. Oo siya, mamaya na lang tayo mag-usap Kailangan ko munang asikasuhin yung mga tao Wika ng binata. Biglang naramdaman ni Adelo ang panlalamig ng kaibigan. Hindi na ito ang dating Rodolfo. Bagaman natutuwang makita siya, nararamdaman niyang iba na ang aura nito. Inantay niyang matapos ang trabaho ng dalawa. Kinuha ang pagkakataon para kausapin ang kaibigan. Rodolfo, sandali lang Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Adelo. Tatang, mauna na po kayo sa bahay. Ako na pong magdadala ng mga gamit natin. Sandali lang naman po ako Susunod din po ako kagad. Hindi ako pwede magtagal, Adelo Tungkol ba saan yung pag-uusapan natin? Tanong ni Rodolfo. Bagyang nagalit si Adelo sa naging tanong nito. Ano bang klaseng tanong yan, Rodolfo? Umalis ka sa pangangalaga ni Tatang nang walang paalam. Sa tingin mo hindi kami nag-aalala sa'yo? Matagal ka naming hinanap Ang buong akala namin patay ka na. Wika ni Adelo. Mas pinili ko na lang na hindi magpaalam Magulo kasi yung isipan ko ng mga sandaling yun. Natatakot akong baka matulad tayo kina Tatang Rogelio at sa kaibigan niya. Wika ni Rodolfo. Alam mong hindi hahayaan ni Tatang na maulit yun. Sana lang nagtiwala ka sa kanya. Wika ni Adelo. Nagulat ito sa sagot ng kaibigan. Sinong makikinig sa taong nag-aalaga ng demonyo at ginagamit pa sa panggagamot? Ayoko magpasailalim sa taong isinanla ang kaluluwa sa Diablo, Adelo. Kaya pasensya na kung umalis ako ng walang paalam. Pero sa kasalukuyan kong sitwasyon,
Napagtanto ko na tama yung naging pasya ko sa buhay eh. Sige na, kailangan ko nang umuwi, marami pa akong gagawin eh. Tugon ni Rodolfo. Hindi na nagawang pigilan ni Adelo ang kaibigan. Nagpa siya itong umuwi at ibalita sa ama ang nangyari. Ganun ba? Hayaan mo na ang kaibigan mo. Kung mapapabuti siya sa bagong maestro, maging masaya na lang tayo. Kahit papano, pinili pa rin niya ang mabuting landas. Wika ni Mang Rogelio. Pero Tang, nakatanim pa din sa isipan niya na nagsanla kayo ng kaluluwa sa demonyo. Hindi naman tama yun. Tugon ni Adelo. Hindi ko na maaalis sa kanya ang bagay na yon. Nasa kanya kung anong iisipin. Basta ang malaga, alam mong wala tayong maling ginawa. Wika ni Mang Rogelio. Hindi naman matahimik si Adelo. Pilit nitong iniisip ang sinabi ng kaibigan. Pinili nitong puntahan si Rodolfo sa pwesto sa plaza. Ngunit hindi niya ito muling nakita. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa lugar. Kaso nga lang wala siyang nakitang bakas ng kaibigan. Hanggang sa isang lalaki ang nakilala nito. Mawalang galang sa'yo, iho. Narinig kong itinatanong mo sa mga taong nandito ang tungkol sa dalawang manggagamot. Wika ng matanda. Opo, Manong eh. Kilala niyo po ba sila? Tanong ni Adelo. Sino bang hindi makakakilala kay Brusco at sa mag-aaral nitong si Rodolfo? Abay, napakahusay nilang manggagamot. Ang balita ko pa'y mas mahusay pa sila kaysa kay Rogelio. Tugon ng matanda. Biglang nanlamig si Adelo sa narinig. Naalala nito ang kwento ng ama. Brusco? Brusco po yung pangalan ng matandang kasama ni Rodolfo. Sigurado po ba kayo, Manong? Tanong ni Adelo. Tama ka, iho. Sigurado ako. Kilala ko ang taong yun. Kung gusto mo, isasamahan pa kita sa kanilang tahanan. Muling wika ng matanda. Kaso nga lang mas ginusto ni Adelo na bumalik muna sa tahanan at ibalita sa ama ang nalaman. Pagdating sa bahay, laking gulat ni Mang Rogelio nang marinig ang sinabi ng binata. Anong sinabi mo? Brusco ang pangalan ng bagong maestro ni Rodolfo. Baka naman kapangalan lang. Tanong ni Mang Rogelio. Hindi din po ako sigurado, Tatang. Pero malakas ang kutob ko na yun ang kaibigan mong si Brusco. Tugon ni Adelo. Huwag muna tayong magpapakatiyak. Kailangan nating patunayan ang mga sinasabi ng matandang yon. Teka, nakilala mo ba kung sino nagsabi sa'yo ng tungkol sa bagay na yon? Tanong ni Mang Rogelio. Hindi po, Tang, pero talagang malakas yung kutob ko eh. Si Mang Brusco nga ang tinutukoy niya. Isang paraan lang para mapatunayan natin. Oh, Tay, ano pong nangyayari sa inyo? May masakit ba? Tanong ni Adelo. Sinasapo ni Mang Rogelio ang kanyang dibdib. Nakita nito na hawak-hawak ng matanda ang maliit na boteng sisidla ng mutya. Binubuksan niya ito sa pamamagitan ng bibig. May kalaban, Adelo. Hindi biro ang taglay niyang lakas. Wika ni Mang Rogelio. Napalingon si Adelo sa labas ng tahanan. Nakita ang isang pamilyar na imahe. Rodolfo, bakit mo ginagawa to? Anong kasalanan ni Tatang sa'yo? Tanong ni Adelo. Hindi na sumagot pa si Rodolfo. Dali-dali itong tumakbo palayo. Hahabulin pa sana ito ng binata. Ngunit hinawakan ni Mang Rogelio ang kanyang kamay.
Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kaibigan mo. Itinuring kanyang kalaban, kaya tanggapin mo na hindi na siya babalik pa. Wika ni Mang Rogelio habang inaalalayan papasok ng tahanan. Samantalang sa tahanan naman ni Mang Brusco, tahimik na kumakain ng dalawa. Nang biglang may kumatok. Dali-dali itong pinagbuksan ni Rodolfo. Laking gulat ng binata dahil biglang nanigas ang katawan nito. Naglipa na sa paligid ang mga elemento. Nakita din nito ang isang pamilyar na muka. Adelo, paano mong natunto ng tahanan ko? Tanong ni Rodolfo. Ngunit hindi sumasagot si Adelo. Ibinaling nito ang atake kay Tandang Brusco, dahilan para tumilapon ang matanda palayo. Walang yaka, humanda ka sa akin. Pagbabayaran mo ang pananakit mo sa... Hindi na naituloy ni Rodolfo ang sasabihin. Pinigilan din siya ni Tandang Brusco. Sandali lang, Rodolfo. Maghulos-tili ka. Hindi siya ang kaibigan mo. Wika ni Tandang Brusco. Bigla itong sumuka ng dugo. Dali-daling pinunta ng binata ang maestro. Nang mga sandaling iyon, parehong galit ang laman ng puso ng dalawang binata. Kinabukasan muling pumunta ng bayan si Adelo para hanapin si Rodolfo. Ngunit lingid sa kaalaman nito na pumunta na sa tahanan nila ang kaibigan. Nang mga sandaling iyon ay nakaharap nito si Mang Rogelio. Magandang umaga sa iyo, Rodolfo. Ay salamat naman na padalaw ka. Anong sadya mo? Tanong ni Mang Rogelio. Nasaan si Adelo? Kailangan niyang panagutan ang ginawa niyang pagsalakay sa bahay namin kagabi. Dahil sa kanya kaya napahamak ang maestro ko. Wika ni Rodolfo. Napatayo ang matanda sa sinabi nito. Teka, anong sinabi mong sumugod? Tanong ni Mang Rogelio. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, tanda. Ilabas mo ang walang hiya mong anak kung ayaw mong lumala pa ang sitwasyon. Wika ni Rodolfo. Ramdam ni Mang Rogelio ang galit nito. Ngunit pinili ng matanda ang maging mahinahon. Sandali lang. Hindi kita maintindihan. Kasama ko si Adelo dito buong gabi. May kung sino ding sumalakay sa amin. Sa kasamaang palad tinamaan niya ako ng tigalpo. Hindi ko nakita kung sino ang taong yon dahil nawalan ako ng malay. Wika ni Mang Rogelio. Ngunit hindi kumbensido si Rodolfo sa sinabi nito. Ulitin ko ng isang beses pa. Nasaan ang anak niyo? Tanong ni Rodolfo. Akmang sasagot na sana si Mang Rogelio nang bigla itong sakalin ni Rodolfo. Kumalma ka, Rodolfo. Hindi ito ang sagot sa lahat. Ayaw kitang labanan dahil kahit papano naging mag-aaral kita. Nakasama kita sa loob ng mahabang panahon kaya pakiusap uminahon ka. Wika ni Mang Rogelio. Ngayon ipakita mo sa akin yung mga alaga mong demonyo. Tignan natin kung matulungan ka nila. Tugon ni Rodolfo. Laking gulat nito. Biglang may gumapos sa kanyang itim na anino. Ayoko sanang gawin ang bagay na ito. Pero sa kasalukuyan mong antas ng pag-iisip, alam kong hindi mo ko papakinggan. Wala kaming kinalaman sa mga nangyari sa inyo. Bibigyan kita ng pagkakataong makaalis sa lugar na ito. Huwag ka na muli pang babalik. Wika ng matanda. Kaagad nitong binitawan si Rodolfo. Nang bumagsak ang binata sa lupa, mabilis naman itong binato ng tigalpo ang matanda. Dahilan para maparalisa ang katawan nito at maglaho ang gabay na elemento. Mabilis na umalis si Rodolfo sa lugar.
Hinanap niya si Adelo. Habang nasa daan, nakasalubong nito si Tandang Justino. Hindi magkakilala ang dalawa, kaya labis ang pagtataka ng binata nang kausapin siya nito. Narinig kong hinahanap mo ang anak ni Tandang Rogelio. Napakalakas ng boses mo, kaya dinig na dinig ko mula doon sa kabilang dako. Nakita ko sa bayan ng taong hinahanap mo. Balita ko'y hinahanap ka din nito. Wika ni Tandang Justino. Hindi na sumagot pa si Rodolfo. Mabilis itong tumakbo papunta sa bayan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagpang-abot ang dalawa. Ginamit ni Adelo ang daan sa kagubatan upang makarating ng mabilis sa tahanan. Nakita nitong nakahandusay sa lupa ang ama. Tang, ano nangyari? Sinong may gawa nito sa inyo? Si Rodolfo ba? Tanong ni Adelo. Ilang sandali pa ay nagkamalay na ang matanda. Oo, si Rodolfo nga ang may gawa nito. Pero sandali lang, Adelo. Gusto ko makinig ka sa akin. Sa palagay ko may kung sinong nagpapagulo ng lahat ng bagay. Sinabi ng kaibigan mo, sinugod mo sila kagabi, gayong magkasama naman tayo buong magdamag. At ang nakakapagtaka, sabay nangyari ang pagsalakay. Wika ni Mang Rogelio. Pinagtagpi-tagpi ng matanda ang pangyayari. Maging si Adelo, nagkaroon ng ideya kung ano ang nagaganap. Kung ganon, kailangan namin magkaharap ni Rodolfo para magkaalaman kami ang mabuti pa. Puntaan natin ang kanilang tahanan. May nakapagturo sa akin kung saan sila nakatira. Wika ni Adelo. Pumayag naman ang matanda. Sa kabila ng pinsalang natamo, pinili nitong makipag-usap sa kabilang panig para malinawan na din ang isipan kung sino ang maestro ni Rodolfo. Tinunto ng binata ang daan. Natagpuan nito ang tahanan nila Rodolfo. Saktong nakaupo ang binata sa atangan ng tahanan nang makita nito ang dalawa. Dali-daling tumayo ang binata. Nag-usal ng pangdepensang dasal. Hanggang dyan lang kayo. Isang hakbang pa, Sisiguraduhin ko mamamatay kayo. wika ni Rodolfo. Lumabas ng tahanan si Tandang Brusko. Ano bang ingay ah? At sino bang kaaway mo? Nanlaki ang mga mata ni Tandang Brusko nang makita kung sino ang panauhin. Maging si Mang Rogelio, nagulat nang mapagtantong tama ang iniisip. Ikaw nga, Brusko. Hindi ko inaasahang magkikita pa tayo muli, kaibigan. Napangiti si Tandang Brusko nang magsalita si Mang Rogelio. Ganon din ako, kaibigan. Palaki ang pagkukulang ko sa aking maestro. Umalis ako nang hindi nauunawaan ang lahat. At ang mas masakit pa, pinagtangkaan ko ang buhay ng kaisa-isang taong nag-aruga sa akin. Tugon ng matanda. Kagad nitong ibinaba ang depensang ginawa ni Rodolfo. Hinayaang pumasok si Adelo at Mang Rogelio. Anong ibig sabihin nito? Magkakilala kayo, Tatang? Tanong ni Rodolfo. Hindi lang magkakilala. Si Tandang Brusko ang matalik na kaibigan ni Tatang. Siya ang taong nakwento sa atin noon. Napalingon si Tandang Brusko kay Rodolfo. Kaya pala pamilyar sa akin ang mga halamang gamot at orasyon na pangkulong. Si Rogelio pala ang dati mong maestro. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ito. Pero masaya akong naipagpatuloy ang mga itinuro niya sa iyo. Wika ni Tandang Brusko. Ay pasensya na at nagkita pa tayo sa maling pagkakataon. May mga nangyayaring kaguluhan.
At sa palagay ko, iisa lang ang may gawa nito. Wika ni Mang Rogelio. Yan din ang naisip ko. Mukhang alam ko na kung sino ang may gawa nito. Tugon ni Tandang brusko. Kahit kailan, talagang napakatalas ng isipan niyong magkaibigan. Bagay na kinaiinisan ko. Dahil sa tuwing nakakabangga ko kayo, hindi man lang ako nananalo. Pero ngayong uugod-ugod na kayong pareho, hindi na ako magdadalawang isip na tapusin ang sinimulan kong laban. Laking gulat ng dalawang binata dahil ang matandang iyon ang nakilala nila at nag-udyok ng kaguluhan. Ikaw, kung alam ko lang na ikaw ang may gawa ng lahat ng to, hindi na sana ako nagsayang ng oras. Hindi na sana ako nagtanim ng galit sa kaibigan ko. Ganon din sana ako eh. Sana hindi ko nagawang sakta ng dati kong maestro. Patawad, Tatang Rogelio. Nabulagan po ako ng galit. Wika ng dalawang binata. Ay walang problema, naiintindihan kita pero Postino, pasensya na. Masyado na kaming matanda ni Brusco para makipaglaro pa sa'yo. Siguro, hahayaan na lang namin ang dalawang ito na ituloy ang sinimulan nating laban. Wika ni Mang Rogelio. Naikwento na nito sa dalawang binata ang tungkol sa isang tao na pilit na sumisira sa samahan ng dalawa. Kaya naman naging malinaw sa mga ito ang intensyon ni Tandang Justino. Walang problema sa akin hanggat kaya nilang makipagsabayan. Nagkatinginan ang dalawang binata at napangiti. O dating gawi, Adelo. Alam mo na ang gagawin. Oo naman. Simulan na natin? Inaantay ko lang na sabihin mo yan eh. Pag-uusap ng dalawa sabay sugod. Si Rodolfo ang gumawa ng pananggalang sa paligid para hindi makaalis ang kalaban. Samantalang si Adelo naman ang direktang umaatake gamit ang mga dasal. Nung una ay nagagawa pang makaiwas ng matanda. Ngunit kalaunan, nakaramdam ito ng panghihina. Nararamdaman mo na ba ang epekto ng pananggalang ng kaibigan ko? Habang tumatagal ka sa loob nito, unti-unting nababawasan ang espiritual mong enerhiya. Kaya wala ka ng laban pa. Ayokong umabot sa punto na kailangan pa kitang patayin. Kaya sumuko ka na. Wika ni Adelo. Hindi nagpatalo si Tandang Justino. Pinangunahan nito ng galit. Sa kadailanang kahit sa mga mag-aaral ng dalawang katunggali, hindi niya nagawang manalo. Sino ka sa palagay mo? Bakit ako susuko sa mga kagaya niyong baguhan? Mamamatay akong lumalaban kung yun ang mangyayari. Wika ni Tandang Justino. Napailing si Mang Rogelio. Inihagis kay Adelo ang suot na botelya. Huwag mo nang patagalin ang isang yan. Marami ang mapapahamak sa oras na magpakawala siya ng mga elemento. Wika ni Mang Rogelio. Dali-daling binuksan ni Adelo ang bote. Nagsimulang tumawag ng mga nilalang. Dito lubusang nakita ni Rodolfo ang elemento na noon ay inakala niyang demonyo. Tingnan mo nga naman. Maharlik ang balaw pala. Ito ang tanging katagang lumabas sa bibig ni Rodolfo habang pinapanood ang nilalang na parusahan ang matanda. Hindi nagtagal. Tuluyan itong napadapa ng elemento. Muli ay binigyan ito ng pagkakataon ng dalawang binata. Ngunit sadyang mataas ang ihi ng matanda. Kaya walang nagawa si Adelo, kundi tuluyan itong patawan ng kaparusahang kamatayan. Dito napatunayan ng magkaibigan
na hindi matutumbasan ng anumang kaalaman o lakas ng kapangyarihan ang presensya ng isang kaibigan. Maging ang dalawang matanda, ito din ang napagtanto. Hindi inaasahan ni Mang Rogelio na muli silang pagtatagpuin ng kaibigan. Samantalang ang dalawang binata naman, naging magkatuwang sa pagpapatuloy ng gawain ng kani-kanilang mga maestro. Naging masalimuot man ang lahat para sa kanila. Isang mahalagang aral ang natutunan ng dalawa: pagtitiwala. Sa paglipas ng mga taon, mas lalong naging mahusay ang dalawa. Bagaman wala na ang mga maestro, patuloy nilang ginampanan ang naiwang tungkulin ng mga ito. Si Adelo ang naging tagapagmana ng mutya ng kanyang ama. At kagaya ng habilin ng matanda, ginamit ito ni Adelo para gumawa ng kabutihan kasama ang kaibigan. Opinyon para sa kwento, isa to sa pinakamagandang storya na nabahagi ko. Sobrang solid ng tadhana, pagkakataon. Isipin nyo, mula sa pag-aaway ng dalawa hanggang sa nagkita sila uli. Akala ko kasi tuluyang napariwara yung yung si Brusco. Pero hindi pala. Nagbago pala siya. Akala ko maglalaban yung dalawa, pero hindi. Nanaig sa kanila yung mga pagkakamali na dapat itama. Kaya maraming salamat sa nagpadala ng kwento. Abangan ang susunod pa natin mga storya. Paalam.